Ipapakita na ang buong laban ng Hunters Guild laban sa Architect at ang kinagulat ni Jinwoo dahil nakita niya ang Demon King na si Baran at dito na din niya makakamit ang isang malakas na bagong kapangyarihan. Kaya naman simulan na natin ang chapter 129 up to chapter 131 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Napatingin ng Shadow Monarch kung saan dalawang malaking magkaibang kulay na gate ang nagpakita at sa pagkabasag nito ay nagpakita ang mga bandila na hawak-hawak ng mga demon na mula sa iba't ibang clan na kasama dito ang Rudder clan ni Esil. Sa pulang gate ay nagpakita ang isang ulo kung saan masasabing sobrang laki talaga ng halimaw na to dahil nagmistulang langgam ang mga halimaw na nasa kanyang paanan. Ito ang leader ng mga demon samantalang ang halimaw naman na to ang leader ng mga halimaw kung saan tila ba ang kanilang pakay ay walang iba kundi ang Shadow Monarch. Sumunod ay pinakitang pinagagaling si Myung-chul ng kanyang mga kasama at sinabi ni Mr. Choi na gamitin daw nila ang lahat at ilagay sa likod ng mga sugatan sapagkat ngayon ay handa nang umatake ang mga puppet ng Architect. Ang lahat daw ng mananatiling buhay by the time na matalo nila ang mga puppet ay mabibigyan ng pagkakataon na makita ang pagsilang ng hari pero mangyayari lamang daw ito kung may matitira sa kanilang buhay. Sinabi ni Mr. Choi na umiwas daw sila sapagkat isang laser beam na naman ang pinakawalan ng puppet na tiyak na patay ka talagang bata ka sa oras na tamaan ka nito. Nagawa ni Mr. Choi na makaiwas at dito ay gumamit siya ng skill upang bigyan ng malakas na apoy sa mukha ang pinakamalaking puppet at gamitin daw nila ang pagkakataong ito upang wasakin ang ibang puppet na kalaban. Sumugod na si Mr. Wu upang bigyan ng suntok sa mukha ang puppet subalit hindi man lang ito tinablan dahil sa tigas na meron ng kanilang pagmumukha. Inatake ng apoy ni Mr. Choi ang puppet at sinabing mataas daw ang physical resistance ng kanilang kalaban subalit kahit ang kanyang malakas na apoy ay hindi tumalab sa rebulto at napatanong kung immune din daw ba ang mga ito sa magic. Hindi gumagana ang skill ni Kihon at ganun na din ang telekinesis ni Baby Gina kung kaya't naisip ni Mr. Choi na wala na raw ba silang magagawa upang talunin ang kanilang kalaban. Kailangan daw nilang gisingin si Jinwoo kung kaya't inatake niya ito ng apoy dahil ito lamang daw ang alam niyang paraan upang magising ito subalit nang malapit na itong tumama ay humarang ang Architect upang ito ay sanggahin at sino daw ba si Mr. Choi upang istorbohin ang paggising ng hari sa matagal na pagkakatulog. Subalit may biglang lumagpas kay Mr. Choi at ito pala sila Mr. Wu upang palayuin ang Architect sa kanya at sinabi ni Mr. Wu na sila na daw ang bahala sa pakikipaglaban at si Baby Cha naman daw ang bahalang gumising sa ating bida. Kaya naman dali-daling sumugod si Baby Cha patungo kay Papa Jinwoo at biglang pinakita naman si Jinwoo kung saan gulat ito dahil ang mga shadow ay kinakalaban ng mga halimaw na nagpakita kanina. Kahit anong wasak daw ng mga shadow ay patuloy lamang silang gumagaling dahil kung siya raw ang nasa sitwasyon ng Shadow Monarch ay tiyak na ubos na ang kanyang mana sa mga oras na to. Tila daw ba walang hanggan ng mana na meron ng Shadow Monarch at kung kinakalaban daw ng mga demon at halimaw ang mga shadow ay ibig sabihin lamang na merong alitan o kaya hindi kakampi ang turing ng mga halimaw sa Shadow Monarch. Nagawang matusok ng kalaban ng kabayo ng Shadow Monarch pero bagsak na din ang mga kalaban habang ang leader ng mga demon ay bagsak na din dahil sa Shadow Monarch. Sinabi ng Shadow Monarch na meron na silang pagkakataon na tapusin ang digmaan ngayon pero bakit daw siya pinagtaksilan? Subalit sagot nito na sayang naman daw dahil hindi niya nagawang tapusin ang Shadow Monarch. Sagutin daw ng leader ang kanyang tanong kung bakit siya pinagtaksilan pero napatawa lamang ito at nagsalita ng lengguwahe ng mga bulate na kinagulat at kinainis ng Shadow Monarch kung kaya tinawakan niya ang leg nito at binitbit pero patuloy pa ding nagsasalita ng salitang bulate ang leader hanggang sa matapos na ang kanyang buhay. Napatanong si Jinwoo kung saan ba niya nakita ang mata ng leader at sa pagbagsak nito sa lupa ay tinanggal ng Monarch ang helmet nito at pinakita ang Demon King na si Bara na siyang nakalaban niya sa Demon Castle. Ano raw ba ang ginagawa ni Baran sa lugar na ito at nagulat dahil kailan pa raw ba siya napunta sa pwesto ng Shadow Monarch sapagkat ngayon ay isang liwanag ang nagpakita sa kanyang dibdib at ito pala ang pangalawa niyang puso na gawa sa isang shadow at muling napatingin sa taas sapagkat ang mga sundalong taglay ang 925 na silver ay nagpakita ng muli sa himpapawid at dito na din nagtatapos ang nilalaman ng data. Pinakitang muli ang Architect kung saan natutuwa siya kay Baby Cha sapagkat wag daw itong maging sagabal sa kanyang mga plano. Ginamit na ni Baby Cha ang kanyang skill habang ang Architect ay tuwang-tuwa sa pinapakita ng kanyang kalaban subalit sa huli ay nagtamo pa din ng pinsala si Baby Cha laban sa Architect
hanggang daw na lamang daw ba ang kayang gawin nila Baby Cha dahil umaayon daw sa kanyang design ang nagiging resulta sapagkat ang system daw na kanyang binuo ay kayang hulaan at mag-respond sa possible outcome ng laban. Hindi raw nila magagawang sirain ang mga rebulto kung ganun lamang ang kanilang ipapakita at sa palagay niya raw ay wala nang magagawa ang grupo nila Choi laban sa kanya. Tinamaan na nga po yung architect at sinabi ni Mr. Choi na kailangan nilang magising si Jinwoo dahil wala na silang ibang paraan pa kung kaya't si Baby Cha ay nagmadali muli patungo sa kanyang papa pero malapit na siyang maabutan ng architect ngunit nagawa pa rin niyang itong iwasan. Grabe yung nagawang bakas nito sa sahig at nakakabilib naman daw dahil nagawa siyang iwasan at nagulat ito dahil may shadow palang tumulong kay Baby Cha. Hindi raw magagawang makalabas ng shadow dahil sa batas na meron ng silid at hindi niya raw akalain na mag-iiwan ng shadow ang hari kay Baby Cha kung kahit tanong niya kung ano raw ba ang relasyon nito sa ating bida. Sagot ni Baby Cha na kaibigan daw siya ng bida na siyang magliligtas dito, so ibig sabihin daw pala na hindi will ng kanyang hari ang ginagawa nila Baby Cha kung kahit bibigyan niya daw ng pagkakataon si Baby Cha na masaksihan ang paglabas ng isa sa pinakamalakas na monarch. Subalit bilang kapalit daw ang lahat ng ibang tao na naroon sa silid ay mamamatay ngayon pero biglang nagsalita si Jinwoo na hindi raw mangyayari ang bagay na yon at binigyan niya ng isang suntok ang architect na siyang sumira sa mukha nito. Tanong ni Jinwoo kung ano raw ba ang ginawa ng architect sa kanyang katawan habang sila Mr. Woo ay gulat na gulat sa pagbabalik ng bida. Habang nakatapak si Jinwoo sa mukha ng architect ay sinabi ng kalaban na hindi raw si Jinwoo ang hari at paano raw bumalik ang kamalayan nito sa kabila ng pagkakaroon nito ng itim na puso. So ang napakaraming mana na meron siya ngayon ay kagagawan daw pala ng itim na puso dahil ngayon ay nadagdagan ng 100,000 na mana si Jinwoo dahil sa tinanggap siya nito bilang kanyang owner. Base daw sa reaksyon ng architect ay sigurado raw siya sa dalawang bagay na ang itim na puso ay hindi para sa kanya at hindi ito kagagawa ng architect at ang data na kanyang nakita ay hindi nasagot ang lahat ng kanyang katanungan. Sinabi daw ng architect na hindi siya ang pumili kay Jinwoo pero ano raw ba talaga ang pagiging player at ano raw ba ang plano nito at tila ba nagkaroon ng idea ang architect sa nangyari kung kaya't sinabi niya na sila ay nautakan ng Shadow Monarch pero sa palagay daw ba niya na palalagpasin ito ng ibang mga monarch. Pinalabas ni Jinwoo ang kanyang mga dagger at sagutin daw ang kanyang katanungan at wika ng architect na unpredictable daw talaga si Jinwoo at ngayon daw ay alam niya na kung bakit ito pinili. Nagulat ang mga hunter dahil ang ibang mga rebulto ay nagsimula ng gumalaw at kung papatayin daw ang architect ngayon ay walang pipigil sa kanyang mga puppet pero sagot ni Jinwoo na paano daw kung patayin niya ang architect ganun na din ang lahat ng puppet. Kung papatayin daw siya ni Jinwoo ay may mangyayari sa system pero sagot ng bida na babalik daw ba siya sa pagiging E-rank sapagkat naisip niya raw dati na hindi mawawala ang kasalukuyang system kung mawawala daw ang architect ngayon. Kung ganun daw pala ay pipilitin niyang isara ang system subalit tinanggihan ng system ang pagkakaroon ng access ng architect na sobrang niyang pinagtataka dahil naisip na raw noon ni Jinwoo ang tungkol sa system at kung kakainin niya daw ito ng buo ay siya na ang may karapatan dito. Sa palagay daw ni Jinwoo ay hindi perpekto ang design ng architect kung kaya't hindi niya na pinatagal at tinapos niya na ito ng tuluyan pero bago ito mawala ay sinabi pa niya ang isang propesiya na when the pillars of fire that hold the heavens are raised, there will be an inevitable death approaching your way pero sagot lamang dito ni Jinwoo na you are welcome. Sa labas ng gate kung saan naghihintay ang ibang hunter ay nasabi nilang isang oras na ang nakalipas simula nang pumasok ang Hunters Guild at kung sumama daw pala sila ay tiyak na mapapahamak lamang sila sa loob. Lumabas na sila Mr. Choi sa gate at napapaisip ang iba kung ano raw ba ang nangyari sa loob ng isang C-rank gate dahil sa pinsala na meron ng Hunters Guild at wika ni Mr. Woo na maaari daw ba silang tumulong sa pagkuha ng mga patay sa loob. Habang papalabas si Jinwoo ay naisip niya na wala na ang architect at hindi pa nasasagot ang lahat ng kanyang katanungan at wika ni Mr. Woo na nasa 20 high-ranking hunters ang namatay at kung nagkaroon ng dungeon break ay tiyak na mas malaki pa ang pinsalang mangyayari at bakit daw sinubukan itong pigilan ni Jinwoo ng mag-isa. Hindi raw inaasahan ni Mr. Woo ang mga pangyayari at wika ni Jinwoo na pasalamat daw siya sa Hunters Guild at kila Mr. Woo sapagkat kung hindi raw dahil sa kanila ay hindi siya mabubuhay ngayon. Alam daw ni Mr. Woo na pumasok si Jinwoo sa loob ng double dungeon pero dahil nakaramdam siya ng malakas na mana ay tinawag niya ang Hunters Guild upang tumulong subalit sa uli ay isang trahedya pa rin ang nangyari. Paano daw nalaman ni Jinwoo ang pagkakaroon ng double dungeon sa gate na ito? Sagot ni Jinwoo na tinawag daw talaga siya ng dungeon dahil nakatanggap siya ng mensahe na dito ito lalabas. Pwede raw bang makita ni Mr. Woo ang mensaheng ito pero humingi ng tawad si Jinwoo dahil siya lamang daw ang nakakakita ng mensahe
mensahe kung kaya't naisip ni Mr. Wu na hindi raw nagbibiro si Jinwoo base sa kanyang mga sagot. Tanong ni Baby Cha kung mabuti lamang daw ba si Jinwoo at sagot nito na oo naman, pero bigla niya itong binawi dahil medyo pagod daw pala siya ngayon na nagsanhi ng kanyang pagbagsak.